You know, go ahead. Welcome po sa Masa Garage Base 2, Quezon City. So, meron lang po tayong meron i-share sa inyo about sa mga engine oils kasi nagsasagupaan na, marami na sa internet na kasi ang Facebook is marami kayo makikita yung mga ads, yung mga ganyan. So, about engine oils, yung mga ganyan, kung ano-ano pa. Hindi lang engine oils. Basta lahat ng mga bagay na binebenta, makikita mo yan sa online. Yan. So, nag-pick tayo ng isa, which is yung mga langis. Yan, yung langis. Copy. Ang pinakamahalaga doon sa engine oil, copy, unang-una, yung according doon sa specs ng engine nyo. Halimbawa, ito ay dapat 5W30 and 5W40. Yan ang ganito sa mga GD engine. So, ang mga engine oil, meron nga naman silang 5W30, meron silang 5W40, yung mga ganyan. Okay? Pero, ayan, ang mahalaga sa lahat, yung epekto niyan sa internal, hindi lang doon sa ganda ng hatak, ayan, di ba? Ang ganda nga ng hatak, ang lakas nga bumatak. Pagdating sa internal effect, yun ang nagiging problema. Happy? Yan. Kasi ang mga advanced engine oils, meron na yan mga detergents, mga anti-corrosions, yung mga ganyan. Meron na yung mga polyalpha olefins para sa mga special na mga langis na ginagamit yung pang extreme use. Kati. So marami na mga klase ng mga engine oil ang lumalabas. So ang pinakamaganda dyan is i-test. Yan, makita. So ang gagawin natin, mga paps, ay iikot tayo sa lahat ng mga unit para ma-check natin yung kanilang mga internals. Dito mo lang naman yan titignan, mga paps. Copy. Titignan natin mamaya yung mga cause and effect ng kanilang mga langis according yan doon sa internals. So, yan. Maliwanag na maliwanag pa yung mga bakal sa loob. So, very good ang kanyang Wala pang sludge. yes, indication ng walang sludge, malinis ang internal at magandang effect. Nabunot din. Hindi nyo na binaba? Wow, Max, tira mo. Oh, ito pa yung sinasabi ko sa inyo, mga paps. Kapag yan ay ganito, pagkakaputol, magagawa pa ng paraan. Pero kapag ang putol ay putol sa kalahati, okay, Honda na naman. So, tignan natin. Yun, ang sinasabi natin dyan. Copy. Oil sludge. Sir, magandang hapon. Hapon po. Estrada. Go ahead. Very good, internal. Alaga lang to. Alagaan pa. Alam mo, bagong-bago to ha. Naka-seal pa yan, sir. Pasado na ba yan? Siguro sa rate ng 10, nasa 8. Yan. So, ibig sabihin, meron pang 2 puntos lang. Okay? Papaliwanag ko yan mamaya sa inyo, mga paps. Okay, copy? Yan. Model yan, 2023. 2022 model, go ahead. Anong magandang oil master para sa Hilux ko na Vigo? 5W40 or 5W30? Ngayon, masagap na tayo sa mga PMS. Marami na mga nakikinig. O, di ba? Pag sinabing 10,000, palit na. Copy? Ayan. O, alaga na tayo ngayon sa PMS. Hindi na yung kagaya ng dati. Hirap na hirap tayong magpaalala. Ito, 10,000 din. Turbo diesel pa yan. Copy? O, agap lang. Ayan. Tignan din natin, mga paps, yung US Lube versus yung mga ganyan-ganyan. Di ba kasi dito, mga alagang Masa Garage yun. Mga biyahero pa. Mga, di ba? O, sige. Tignan natin to, paps, ha?
Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang tanghalian habang kumakain, habang nagbe-break time. Mag-sharing po muna tayo about dun sa engine oil. Ang pinaka-importante sa lahat ay yung internal. Okay? Kasi second na lang yung ganda ng hatak. Ang pinaka-importante kasi dyan yung maprotektahan yung internals nyo. Copy? So, bigyan ko kayo ng isang pinakamalapit na mga engine, di ba? So, kahit luma, kahit bago. Yan. So, no mercy. Kasi minsan, ang dahilan nila, ano pa yan, bago pa yan eh. Kaya ganyan. Tingnan natin. Di ba? Copy? So, dito tayo mag-umpisa sa GD engine. Lahat yan, ikutan natin, pati gasolina. Internal, check. Gano'n magpindot master. Di ba, maitim. Sa rate ng 10, ang pinakamataas, nasa 7. Ayan, 7, di naman pa siya ganun ka-sludge. High Ace, 3.0, 2017 model. Ayan, halagang master garage. Biyahero, mga paps. Ang internal niya, yan ang internal niya, mga paps. Copy? Kung ano yung kintab sa labas, yon ang kintab sa loob. Copy? Yan, USB lang, malakas. Okay, copy? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon, ito naman, dito naman tayo pumunta. Ito, tingnan niyo mga paps. Bago to ha, mas luma na yung nandun na KD engine. Tingnan niyo. Di ba? Nagbubuha-buhangin ang itim ng loob. Ngayon, gagaspang po ang tunog niyan. Kaya ito ang gaspang ng tunog. Okay? Yan, sobrang ano yan, no? Namumuo na, malapot na masyado. May pag-asa pa po, i-change nyo lang po ng i-change yan para maugasan na maugasan. Natural way, kasi ang walang ibang way yan, kundi i-flush ng mas maaga mag-change oil or i-overhaul. Para malinis yan, hindi mo tatanggal agad-agad yan. Okay, so dito tayo sa L300 na ang model ay 2014. Yan, 2014. Tingnan niyo yung mga langis na ginagamit nyo, mga paps. Itim. Sobrang itim, mga itim at malapot. Dito naman tayo sa 4056 din. Alam ko may isa pang 4056. Tingnan niyo mga paps. Minsan talaga nasa handler yan. Ito mas luma, L200. Copy. Anong letter ng plate number simula? Z. So 2007 model, yung sa 2000. Di ba? Ang linis. Kumpara doon sa isang 4056. Sabi nga sa inyo mga paps yan ang tunay na patunay. Hindi lang po dapat dun sa ganda ng hatak, yung binili kong langis mahal, alam niyo, wala po yan doon. Nandoon po yan sir sa epekto ng langis na bibili nyo. Copy? Kaya yun sa inyo, mga kababayan, meron naman kayong mga valve cover oil cap dyan. Sir, buksan nyo, tingnan nyo. Copy? Yun ang epekto. So, mag-reflect yun sa inyo rin na mga car owners kasi matagal mag-change oil. Talagang sinasagad-sagad hanggat meron pang nasusukat, hindi naman nagbabawas, tira lang ng tira. Ano rin, GD engine. Check. Very good. Goods pa. Maliwanag pa. Okay, ano naman yung nagiging epekto niyan kapag worn na ang engine oil? Malaki po ang possibility niyan na umingay ang makina mo, lalo ganito mga timing chain. Yan. Bakit? Kasi po, nakasalalay sa oil pressure, yung toser, ayan, yung toser yung sinatawag ng mga timing chain tensioners sa oil pressure. The more siya na medyo malabnaw, yan, mas malakas ang pressure niya na mai-press yung timing chain guide. Kapag yan worn engine oil, mababa ang pressure. Gaganyan-ganyan. So, ganun din yan sa mga gasolina, lalo yung mga naka-VVTi. Yan. Kapag maraming oil sludge, umiingay, lumalagitik, teke. Kala mo, meron ka ng problema sa valve lifters.
Oh, yun pala ang problema noon, daming oil sludge. Hindi makapag-penetrate doon sa kanyang VVT solenoid, yung langis. At papunta rin doon sa sa variable timing, sa VVT para makapag-advance and delay. So, lagitikan din yan. Copy? Caliber. Okay, yan, oh. Ganda pa, linis, mga paps. Yan na kasi yung mga makabagong engine oil ngayon. Hindi na rin yan advisable, paps, yung mga additives. Copy? Kompleto na kasi yan. Kapag naglagay ka ng additives, minsan doon nasisira, nalalason yung langis, yung ingredients ng langis. Copy? Ito, Podi 56, Montero. Okay, check. Oh, maliwanag pa. Oh, di ba? Silipin nyo rin sa inyo, sir. Nandun na i-cry later. Ito talaga, ang itsura pa lang. Ano 2000? 9 model. Oh, tinan mo, sir. May hiya yung ibang mga naka 4056 kapag ganyan ang internal niyan. Walang oil sludge. Hindi nagpuputik-putik. Oh, di ba? Kahit 2009 siya. Oh, ilang taon na yan? Copy? Nalagyan mo na ba ito ng mga hinaluan mo ng additives? Di na. Oh. Wala na, hindi na kasi kailangan. Sayang lang pera mo, sir. Gastos lang yan. Copy? Kaya kami dito, wala lang kami mga additives. Langis lang, tapos go home na. Ito, Chevrolet Trailblazer. So, tingnan din natin. Dalawa lang naman yan, sir. It's either sa langis ang ginagamit mo or sa discipline ng may-ari kung paano siya nag-handle ng kanyang unit. O, di ba? Linis. O, ngayon, sa mga ganitong engine naman na nakita nyo na yung performance ng engine oil nyo, stick na kayo sa engine oil. Copy? Yan ang pinakamalapit kong advice sa inyo. Kapag nakita nyo, uy, ang ganda, ang linis ng internal ko, mag-stick na kayo doon, huwag na kayo magpalit. Okay? Kasi pag papalit-palit, minsan dyan din nagkakaroon ng ano yan, chemical reaction kapag papalit-palit. Honda City. Okay, pop, check. Oh, kitang-kita pa yung malinis pa yung loob. Walang oil sludge. Okay, good. Romeo Regalisa Pascual Jr. Go ahead. Oh, dito na. Galing mo talaga, Pop. Sinabi sa'yo, mangyayari yan. Galing mo. Bilib talaga ako sa'yo. Honda FD, check. Oil sludge. Oh. Happy? Sana meron na naman tayong go ahead. Na konting natutunan, mga Pops. Di ba? Sa engine oil effects. Hindi lang po sa ganda ng hatak yan. Doon po, yung talagang tunay na gamit po niyan ay yung maprotektahan yung lubrication at saka yung inyong internals. Copy? Yan po ang pinakamahalaga dyan. Sa akin, segunda na lang naman yung ganda ng hatak. Magandang hatak mo, ang tulin mo nga, yung reaction naman ng langis doon sa internal, mas madali ang buhay. Copy? Mas mapapadali ang buhay. Sa engine oil, dapat yung epekto niyan sa internal ang isa sa pinaka-importante. Okay, copy? Yun ang mahal. Kahit anong brand, kahit hindi US Lube, walang problema yan. Di ba? Ibang-iba lang talaga yung US Lube na ginagamit namin. Talagang kahit pang-biyahe, pang-karera, pang-drag race, pang-circuit, pang-araw-araw, pang-daily, yan ang US Lube. Copy? Subok. Yan, kagaya nito ni 17. Yan, si 17. Asan na ba? Andun pala. Sir. Kasi ang engine oil, malaki rin yan ang epekto pagdating sa endurance. Okay? May mga engine oil na kapag ang tagal ng biyahe, gumagaspang ang tunog, nanlalata. Ito po, binyahe ito ng Davao to Manila. Okay? 1,500 kilometers plus ang kanyang tinakbo. US Lube ang gamit. Di ba? Ngayon, ito siya, buhay na buhay. Di ba? Kaya malaking epekto yan, sir. Lalo sa mga nagde-daily use, yung mga nag-grab, yan, yung mga naglalala-move,
Ayan. So, ayan, yung mga transport group. Yan. Kaya sa mga transport group, US Lube ang kanilang ginagamit sa mga high A's. Okay, copy? Yan ang paborito nilang gamitin. Dahil subok na subok na yan. At saka dyan yan sinubukan, yung mga long drive. Copy? Mula Manila to Mindanao, Mindanao to Manila. Okay mga paps, maraming salamat and ciao. Love you all. Peace. Mga paps, kung bago lang kayo sa channel namin, mag-subscribe lang kayo sa Master Garage.